Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito ay part 2 ng aking video. And yung first episode ko, yun yung murang Airbnb na malapit sa NAIA Terminal 3. So ito yung nilalakaran namin ay Runaway Manila. So ituturo ko sa inyo, yun yung sinasabi ko sa inyo na landmark, McDo, and yun yung gasoline station and McDo, tapos yun, Runaway Manila. So malapit to sa NAIA Terminal 3, so 5 minutes away from sa condo namin, no. So less traffic, less hassle, less struggle. But anyway, ang aming flight dito ay 2 AM na madaling araw, pero nag-check-in kami ng maaga para in case na may mangyari mang hindi maganda sa immigration, at least meron pa kaming sapat na oras para ma-prepare yung mga hahanapin sa amin ng immigration. This time, clueless kami kung kami ba ay ma-offload or kami ba ay makakalabas ng bansa, kasi you never know what's gonna happen, diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin every minute, diba? So, that time, super happy ako niyan. Excited, of course, ayan. And ito, hinahanap na namin yung NAIA Terminal 3. Ito daw yung shortcut, guys, yung Runaway Manila. So, kaya ako naghahanap ko ng Airbnb na malapit sa NAIA Terminal 3. I recommended yung binook namin na Airbnb, doon ka na lang. Anyway, ayan. So, ito na nga. Ano ba yung mga requirements at ano ba yung tinanong sa akin ng immigration? This video is all about the Q&A portions ng immigration. Bago yon, ito ko. Ayan, super mamamatay ako sa kakatawa niyan, guys. Kasi talaga namang naiwan ako sa labas at yung mga kasama ko ay nagulit ako at wala na sumusunod sa akin. Yung pala ay dumaretso sila sa baba. Kaya naman, paglabas ko ng elevator, wala na ako kasama, kaya mamatay ako sa kakatawa. Tatakot ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil ito nga ay first time ko mag-travel na international. So, yun na nga. Anyway, ito yung aking first international travel. So, ayan na, nahanap na namin, check-in luggage na namin, and then after, hanapin na namin yung immigration. Kung saan, niready ko yung aking passbook and yung aking ticket. Anyway, so, niready ko yung mga requirements na possibility na hanapin sa akin, which is bank statement, statement of account, itinerary, passport, ticket, and birth certificate. So, bago ko to nagprepare ng mga needs ko, nanood muna ako sa YouTube kung anong reason kung bakit ba na-offload usually yung mga nagtitravel papunta sa ibang bansa, at bakit ba sila na-offload. Ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga tinatanong kung bakit ba sila na-offload. So, nanonood ako para magkaroon ako ng idea at maiprepare ko na rin yung sarili ko in case na hanapin sa akin. So, yun ang unin yung gawin, guys. Manood kayo ng mga videos, no? Kung bakit sila nakakalusot, bakit pa sila na-offload. Kasi sa mga experience nila, doon tayo matututo. And makakuha tayo ng mga aral doon. So, yun na nga. Niready ko yung bank statement, statement of account, itinerary, passport, ticket, and birth certificate. Ngayon, syempre, may itinerary ka. So, dapat, ang advice ko sa'yo is memorize mo dapat yung itinerary mo. Kahit hindi mo siya kailanganin, pero kailanganin mo siyang memorize, whether you like it or not, kailangan mo siyang i-memorize kasi doon nagbe-base sila ng i-question sa'yo. Doon sa itinerary mo. Itatanong nila sa'yo dyan kung saang bansa ka pupunta, ilang araw kayo doon, saan kayo naka-check-in, kaya kailangan mong i-memorize ang iyong itinerary. Dumating pa nga sa point na memorize ko pa yung airline ko, diba? Para in case mawala ako, alam ko yung airline ko. Anyway, so ito na nga. Yung first, tinanong ako kung first time ko daw ba. So, Q&A portion to ng immigration, ha? Again, ulitin ko. Q&A to ng immigration sa akin kasi first time kong lalabas ng bansa. So, kung nakikita nyo yan, yung line na yan yung linya kung saan pasakay na kami ng aeroplano, and good news kasi nakaalis ako ng bansa for first time kong mag-travel. And wala akong trabaho kasi ang aking work ay online YouTuber lang ako. Anyway, itong vlog na to, kung YouTuber ka at wala kang work, tingin ko makaka-relate ka sa video na to at makakatulong to sa'yo. Kaya, make sure mo na tinapos mo hanggang dulo yung videos ko, okay? Ngayon, na tinanong sa akin is, first time mo ba mag-travel? And sagot ko, yes po.
Saang bansa ka pupunta? Sabi ko, sa Bali, Indonesia po. Ilang araw ka doon? Sabi ko, 3 days po. Sino yung mga kasama mo? Sabi ko, mga kaibigan ko. Sabay, lumingon ako at tinuro ko sila kasi pinauna nila ako para hindi ako kabahan, at the same time, makikita nila ako kung may tuturo ko sila, ganon. So, tinanong ako paano ko sila naging kaibigan. Sabi ko, mga kaibigan ko sila sa YouTube. Nagkakilala kami sa YouTube. So, tinanong ako kung ilan kami. Sabi ko, 3. Tinanong nila kung may itinerary ako. Sabi ko, meron, and inabot ko yun sa kanila, yung itinerary ko. Tapos, dun, nagtanong sila, ano ba yung hotel ko? Siyempre, nasa itinerary mo yon, so dapat memorize mo yon. So, sabi ko, Car Inn. O, saan kayo nag-book? Of course, sa Klook, kasi doon talaga kami nagbo-book. And eto guys, medyo tricky kasi ang mga immigration, medyo lilituhin kayo ng konti, okay? Titingnan nila if you have capable talaga and aware kayo sa mga ginagawa nyo or sa mga sinasagot nyo. So, inulit nila sa akin, sure ka ba na mga kaibigan mo yung mga kasama mo? Sabi ko, opo, mga kaibigan ko sila, with confident ha. Sinagot ko talaga. And then, tinanong ako, tinanong nila ako kung ano daw yung work ko, and sabi ko, wala po akong work, YouTube lang po yung source of income ko. Guys, less talk, less mistake. Kung ano yung tanong, yun lang ang sasagutin. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa at huwag ka nang dadagdag sa mga sasabihin mo. Dapat hintayin mo sila magtanong at yun lang ang isasagot mo ha, para hindi ka na mahanapan pa ng butas at humaba pa yung pagstay mo sa immigration. Less talk, less mistake. Isang tanong, isang sagot. Yun lang ang mabibigay kong advice sa inyo. Okay? So, tinanong ako kung ano daw ba yung work ko. Sabi ko, YouTuber po, vlogger. Dito, medyo red flag tingin ko. Bakit? Kasi, no, tinabi ko sa kanila na YouTuber ako, yung nag-interview sa akin ng IO, umiling siya. And napailing siya sa akin na hindi ko alam kung yun ba ay red flag. Or ano bang, meron bang ano sa pagiging YouTuber? Anyway, sabi ko, bahala na kung ano mangyari. Basta sinabi ko yon. Kasi tapos tinanong nila ako, ano bang channel mo? Tapos inabot ko. And isa pang tip, dapat kayo po ay may internet ang phone nyo. Para in case hingin sa inyo yung phone nyo at ipa-search sa inyo yung inyong YouTube channel, may internet kayo. Kasi yung akin, tinignan nila talaga yung internet, yung YouTube ko, yung mga videos ko, tinignan nila at tinanong nila kung ilang subscriber ako. Sabi ko, 30K. Tapos, tinignan nila yung mga videos ko doon. And yung mga thumbnail ko is yung mga mukha ng mga kaibigan ko nandun sa thumbnail ko. Kaya, alam naman nila siguro na talagang genuinely na magta-travel lang kami sa ibang bansa. So, kasi may mga thumbnail na doon, and eto pa, ang nakikita ko sa kanila is dapat monetize channel kayo kung sasabihin mong YouTuber ka. Kasi, kung hindi ka naman monetize channel, tingin ko medyo 50-50 sa kanila yon ha. Kasi dapat you have source of income din kasi, tinitingnan nila. Tapos, yun na nga, sinabi ko na monetize, na may 30K ako, and tinignan nila yung mga videos ko, tinignan nila yung channel ko, and after nila nakita nyon, wala na silang tinanong sa akin. Ang tinanong nila na kagad sa akin is yung, may hotel booking ka ba? So, yung hotel booking, medyo dito ako na-alarma. Kasi nga, wala akong copy, may copy yung kasama ko. But, dahil dun sa itinerary na inabot ko, meron dun kasi na pangalan ng mga kasama ko. Tapos, nandun na yung mga itinerary ko na kung saan meron na kaming fully paid. Yung mga pupuntahan namin is bayad na kami online. So, tingin ko, doon, nakita nila na kami ay bayad na sa mga gagawin namin doon sa Bali. Kaya hindi na nila ako masyadong tinanong. So, again, less talk, less mistake. Isang tanong, isang sagot. Kung ano yung hiningin papers, yun lang din ang isasubmit nyo. Huwag kayong mag-aabot ng anything na hindi related sa tanong nila para hindi pa mas humaba yung mga itatanong sa'yo. And, eto lang din naman yung maa-advise ko sa inyo, no? Dapat, confident ka rin sa sinasagot mo. And, kung genuinely naman na mag-a-abroad ka at hindi ka naman gagawa ng anything illegal, I don't think so na ma-offload ka. The reason why merong na-offload is kulang sa papers na sinasubmit na documents. Second is,
kapag meron kang intention sa pupuntahan mo, like for example, you have planned to apply ka doon ng work or mag-TNT ka kung yun ang pakay mo at yun ay nagigil ka dahil doon sa nararamdaman mo, sa tingin ko, yun ang nagre-reflect sa mukha mo at sa kinikilos mo, kaya ka kinakabahan ng todo. Pero if you genuinely na magta-travel ka lang at wala kang intention, hindi ka naman ma-offload. Okay? Again, less talk, less mistake. Ano yung hinahanap, yun lang din ang ipoprovide nyo. And yung EGOV PH, kailangan prepare ka din po na meron kang EGOV PH bago kayo lumabas ng bansa. And nung nagpunta kami ng Bali, bago kami pumunta ng Bali, meron kaming EGOV EGOV ng Bali. Yun ang kailangan, guys, ha. Kasi para doon sa Bali, pagdating mo, hindi ka na ipapakita mo na lang yung code, papapasukin ka na. Kasi kung wala kang EGOV Bali, hindi huling ko yung papapasukin. Kailangan nyo pang pumila doon sa airport nila at mag-fill up ka doon ng online ng nila EGOV Bali yun eh. Hindi, basta parang EGOV din, PH din yun. Pero meron din sa Bali. Kailangan nyo yun, guys, para hindi na kayo, mataranta. Ngayon, kung gusto nyo, guys, yung mga DIY budget, papuntang Bali, Indonesia, please don't forget to subscribe para maging updated ka sa upcoming premiere ko about Bali, yung Bali, Indonesia travel namin. Kasi mas marami kang makukuhang tip doon and advice. Ayan. Kasi kami ay nag-DIY travel lang sa Bali, no? So, kung may plano ka pumunta ng Bali, Indonesia, don't forget to subscribe and click all bell para ma-notify ka sa aking upcoming videos. Ayan, yun lang. And if you have any questions regarding dito sa immigrations, you can comment down dyan sa chat box and willing to answer naman po ako sa mga nagtatanong sa akin. Yun lang. So, sana, hopefully, makapasa ka rin sa immigration, sa travel mo, and kung hindi ka naman makapasa or na-offload ka, wag mo siyang titingnan na negative kasi everything has a reason. Lahat yan may dahilan, and always pray and mag-iingat tayo palagi kasi according to my analyze ko lang to, guys, in my opinion, observations and analyze ko lang to sa mga immigrations. Tinitingnan nila if you have capable ba na kaya mo bang idepensa ng sarili mo kasi syempre pupunta ka sa foreign country. So, titingnan nila kung may kakayahan ka bang, hindi ka ba maluloko doon, if you have capable to defend yourself ba, ganyan. So, tingin ko, ina-analyze din nila yung tao kung hindi ka maluloko doon. Syempre, foreign country yon. Ginagawa lang naman ng immigration yung trabaho nila. Wala namang masama kung magiging protective lang din sila sa atin. Yes, gusto natin mag-travel sa ibang bansa. Pero, syempre, natatakot sila sa possibility kapag naloko tayo doon or may mangyari sa atin. So, ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila. But if you are genuinely na magta-travel ka lang talaga at wala ka naman gagawing masama, why not? Hindi ka naman ma-offload if you are ready sa mga papers na hinihingi and you have financially capacity and mentally, emotionally, physically na meron kang kakayahan. Why not? Makakalis kayo. Walang hindi. May mga reason lang talaga na o-offload and sad to say, may mga na-o-offload talaga kasi nga, tingin ko, may nakikita din naman ng mga immigration. Siguro, maaaring kompleto ka sa papers pero parang hindi mo naman kayang depensahan yung sarili mo. Kung dito nga lang sa immigration, hindi ka na nakakalusot. What more pa, kung pupunta ka sa foreign country, paano mo madidepensahan yung sarili mo? So, dapat malakas din talaga yung loob mo. Yun ang tinitingnan din ng isa sa mga tinitingnan ng mga immigration. So, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. And, yun lang din yung experience ko dito sa immigrations. And happy naman na this is my first time. Tingin ko, hindi na sila mahigpit sa mga first time travel na lalabas. Tingin ko yung mga nahihigpitan lang dito, yung mga maraming beses na, kasi may mga kilala ko maraming beses na sila nakapag-travel, tsaka pa lang sila na-offload. Yun, medyo siguro tinitingnan nila yung financial capacity na pag mga ganon. But kung first timer ka, I don't think so na ma-offload ka. If you are prepared sa mga requirements and nakikita nila na marunong ka sumagot and active ka, tentative ka sa ginagawa
ginagawa mo or lahat and awareness ka, I don't think so na ma-offload ka. Yun lang. And happy journey kung saan ka pupuntang bansa, and comment mo naman dyan kung nakapasa kayo sa immigration or kung na-upload ka, comment mo din dyan. At kung nakaka-relate ka sa video ko, ito lang sa mga vlogger na kagaya ko na gusto din mag-travel sa iba't ibang bansa. Ayan, so you're welcome na mag-comment din dyan sa baba. And yun lang, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ng video ko. And please stay tuned po sa mga upcoming videos ko. And God bless you all. Bye guys! Sana po naging masaya po kayo sa panonood ng mga video ko. Enjoy! Bye-bye! God bless! Thanks for watching.